Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn? Mula January 12 to 18, 2025. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung court cards natin. Pero wait lang. Makati yung mata ko eh. So, game. So, energy na lang sila. Okay, hindi na tao to. Ano kaya to? Well, may nalus yung iba sa inyo eh. Whether separation reading to o may nawala sa buhay nila na para bang ito, feeling trapped sila, feeling confused, puno ng fear, doubts. Ito, ang dating kasi, no, like nangyayari na to. In a way na masyadong alin man sa dalawa, masyadong emotional o walang emotion. Yung tao dito sa kwento, whether kayo mismo to, o ito yung person niya, o kakilala. Ang dating kasi magmamahal siya ulit eh. Dito yung Knight of Cups natin. So, ang dating at first lang to. Hindi makamove on pero magde-decide yung tao dito na mag-move on na rin. O baka kaya mapipilitan mag-move on. O finally makakapag-move on ay dahil may darating na someone yun. Dahil sa presence ng Knight of Cups. O may in love yung iba sa inyo sa someone else. Pero more like separation reading to. Kasi ano eh, kung wala man dumating na someone new sa week na to, edi kayo na kusang mag-move on. O yung iba sa inyo kusang mag-move on o kakilala nyo kusang mag-move on. Ngayon, kung pupunta tayo sa pangalawang senaryo, kaya mapapabilis ang pag-move on ay dahil may darating na someone new sa buhay nila. Ibang senaryo na to. Hindi sila magkadikit. Pero minsan nagdidikit din. Oh. So, eto, nagdikit yung kwento. Sabi ko nga kanina. Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Pero dito sa case na ito, mukhang nagdikit. Nag-away kasi sila eh. Ang pinagawayan ay third party. Actually, ginost nga yung tao dito eh. Whether kayo yun ang iwan,
O kayo yung iniwan, basta may nang iwan. Wala nang balikan na maaaring mangyari dito. Dahil bumaligtad tong dalawa. Kahit dito. Sorry. Na card. 5 of Pentacles. Anyways, nagdugtong sila, no? Pero again, may darating ang someone nyo. O kung wala man dumating, ay kayo na. Kayo o yung iba sa inyo ay kusa na mag-move on. Wala nang balikan dito. Mag-move forward na yung iba sa inyo. Ito. Pag move on, move forward. Maganda kung alamin natin sino yung partner dito. Natatamaan ang reading na ito. So, ito yung person ng iba sa inyo. Teka, atin ang mata ko. Ang ating mata ko. So, partner, Taurus, Pisces, Aquarius. Pero, masyadong mababa. Taas natin ng konti. Anyways, punta na tayo sa susunod. So again, same instruction. Pwede magdikit. Pwede rin hindi. Yung spread. Pero madalas hindi eh. Pero, kanina nga tulad ng sabi ko, hindi ibig sabihin eh, hindi magdidikit. Pero madalas nga ay hindi. Pwedeng nangyayari na to, o mangyayari pa lang, o pwedeng tumama sa inyo, o doon sa kakilala niyo. Kung di man tumama sa inyo. So, sa case na to, ano to? May someone na magbabalik. Someone from the past. Kaya lang kasi itong taong to ay wala sa buhay ng iba sa inyo. O baka nga tumama to sa kakilala nyo. Hindi man sa inyo. So, ang dating kasi dito, darating tong taong to, tapos ay mawawala na naman. Tapos, eto, paparamdam, gano'n on and off. So, nakakainis pa gano'n. Diba? Hindi mo maintindihan yung person. Wala. Minsan sweet, minsan hindi. Minsan nagpaparamdam, minsan hindi. Bigla na lang naglaho. Pero again, on, off, ay, teka lang. On to. On, off, on. Kasi darating siya, mag-apologize, di ba? O magkukwento kung ano nangyari, bakit bigla siya nawala. Kasi ito, masasaktan na naman kayo. Dahil mawawala na naman siya. Kasi ito, babalik na naman siya. OMG. Tapos, bibigyan kanya ng atensyon. O yung iba sa inyo. Ulit. Ganun eh. Basta on and off. Basta on and off situation. So, tingnan natin kung para sa inyo ba ito o hindi kasi general reading. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. At kung di man tumama sa inyo itong reading, eh, diba ka para sa kakilala nyo. Mamaya, maglalagay din tayo ng clue para dun sa kakilala. Pero dun muna sa partner o person ng Capricorn. Gemini, kapwa Capricorn, ewan ko, bigla akong sabi. Gemini, Virgo, kapwa Capricorn. Taurus, sa kakilala, nabawa, hindi tumama sa inyo. Eh, di ba ka dun sa kakilala? Taurus,
Scorpio, Aquarius. Ibang deck na tayo. The Cross. Ano ito? Kasi, for some reason, mga problema yung iba sa inyo. Okay? O baka nga nangyayari na to, itong problema. Lalo na kung ang problem ay separation, arguments, disagreement. Eto, may chance pa na magkaayos. Halimbawa, cross at the lilies. Paano ba to? Sabihin natin na toxic o matotoxic yung iba sa inyo for some reason. So don't worry. Mawawala na yan. Pero kung di pa nangyayari itong katoksikan na sinasabi ko, darating pa lang. Pero ma-overcome nyo naman din agad-agad. Lalo na siguro kung may work yung iba sa inyo. Parang dun sa workplace yung problem. O kung di man workplace ay anyone na matanda na, baka magulang nyo to, grandparents, o anyone na gano'n ang edad. Mga 50 pataas. Parang magkakaproblema kayo sa mga ganong description, tao. 50 pataas. O ka-workmate, boss. Iniisip ko, kung ba nabasa yung uncle din yan eh. Alam ko pero hindi ako sure. Nakalimutan ko na pero parang may nabasa akong gano'n. Uncle din yan, auntie. Kung di siya grandparents, parents, uncle, auntie. So again, pwede rin ka-workmate, boss, anyone na ahead sa inyo. Ganun eh. O well-respected. Like teachers, gurus. Ngayon naman, ibang case, devotion sa religion o spirituality mag-bring ng peace of mind sa iba sa inyo. The court, law, and justice. Ano yun? Oh. So, sa case na to, babae yung tatamaan ng kwento. Pwede kayo mismo to o anyone nakakilala nyo. Basta yung babae dito, 14 mature woman, mga 40 yan. 40 pataas o nanay na. Mga 50 na lang. Matured woman, 40. Sabi mo na bang matured yan? Mga 50. Parang yun lang yung sinabi ko dito sa Lily. Wise na, beyond their age.
Mga senior na to. Ano kaya tong babaeng to? Anong nangyari sa kanya? Legal dispute, oh. Administrative procedures. Siguro meron siyang importanteng ayusin documents o legal matters. So again, itong babaeng to, sa week na to, so again, itong babaeng to ay wise beyond her years. Isama na rin natin ng 40. Sige na, 40. Kasi hindi mo naman masasabi kung kailan magmamature ang tao. Meron nga kung sino pa yung bata. Siya pa yung mas matured sa magulang niya. O sa anyone na mas matanda sa kanya. So, yung matured woman in general, regardless ng age. Pero, ang di ba, wala tayong specific detail, kundi wise na babae. Di ba? Regardless kung anong age. Ito, sure to. Alin man sa dalawang description. Ito, mother. Okay, motherhood. Mother yung bida dito. May importante siyang asikasuhin. Legal matter, seryosong topic. O anything na may kinalaman sa law, justice, administrative procedures, legal dispute, litigation, documents, important documents. Ngayon, rider. At ang core. Mukhang madali nilang makukuha itong tina-target ng iba sa inyo. Depende kung anong sense of stability ang gusto. Okay? So, new job, promotion, new relationship, anything na mukhang seryoso. Ito, mabilis lang makukuha kasi rider, ang kabayo ay mabilis. So, probably ngayong week talaga yan. Kasi mabilis. So, ganun. May iba sa inyo, o kakilala nyo, mapopromote, magkakaroon ng bagong relasyon, bagong trabaho. O ikakasal na. Pwede rin, engagement na to. Kasi magiging announcement. Good news pala kalagay. Unexpected situation. Goals, steadiness. So again, depende nga kung anong goal nyo. Ano ba tinatarget nyo? More like, makukuha nyo to. Makukuha nyo sa week na to. So ano pa? Masasabi natin dito. Rider at anchor. Pero sabihin natin na nag-aaway. Reconciliation ay posible rin naman. At pag nag-reconcile sila, mukhang mabuti naman ang intention, magbabago. Na talaga, kung din ang gusto. Seryoso ang motibo o approach. Determinado magbago. So, kung naging lazy last week, dito, nagiging productive naman sa week na to. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Basahin ko na lang to.
Dahil naman itong intindihin. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Make the effort. This love is worth taking risks. You are called to move forward. Let go of the need to control. Control ulit. Parang nabanggit yung control kanina. Control na naman to. Ito, you don't need to be in control. Let go of the need to control. So, may iba sa inyo ay ina-advise na wag masyadong controlling. At mag-relax. Huwag masyadong seryoso. Ganun dating. So again, let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. Pero isa na lang. Kulang na lang ng isa. Oh, new love para sa iba sa inyo. A new chapter begins whether it is with a new partner or in a current relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.